Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica. Ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa sa aming pagkakaroon ng maasaang pag-ibig, sa aming paglilingkod sa iyo, at sa pamumuhay sa walang malimong kagalakan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnang niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punang kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuos sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumita siya para sa kanyang asawa
Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay hindi nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Aking ginawa mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugso man ng malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Kublihan ko ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at tutal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sa lubhang nang kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagandang umaga po sa ating lahat. Sa patuloy po nating pagninilid, pakikinig sa ating mga pagbasa at ngayon sa ating pong unang pagbasa ay ating natunghayan. Itong buong linggong ito ay tungkol sa paglikha ng Diyos sa sangkalupaan at hindi sa unang mga tao. At sa araw na ito ay ating natunghayan ang pagbagsak ng tao, ang pagkakasala.
Ito yung kwento ng unang pagkakasala, tinatawag nating original sin o yung binanang kasalanan ng bawat sa atin, kung kaya't bawat sinisilang na tao sa mundo ay meron tinatawag na original sin, bagay binana. At ito ay nalilinis sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Pero alam niyo mga kapatid, yung kwento ng pagkakasala ng unang mga tao ay kwento rin po ng bawat kasalanan. At hindi lang kwento ng bawat kasalanan, ito rin ay kwento ng bawat isa sa atin kapag tayo ay nagkakasala. Tingnan po natin yung mga, para sabihin natin yung mga stages. Parang may mga stages din yan. Yung una ay yung lie. Kasi di ba doon sa sanaysay, sabihin natin nag-usap nga yung demonyo at ang babae. At dito'y tinanong siya kung lahat ba'y pwedeng kainin. At meron hindi pwede. Sabi naman ng babae, lahat na may pwedeng kainin, maliban lamang doon sa isang puno. Yung bunga nito, yung bunga ng mabuti, ng pagkakaroon ng kaalaman ng mabuti at masama. Tapos ano sabi niya, hindi totoo yung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag kumain ka niyan. Bagkus ay magiging Diyos din kayo. So doon pa lang makita natin yung kasinungalingan. At yan mga kapatid, ang larawan parati ng kasalanan. Ito isang malaking kasinungalingan. Ang kasalanan ay isang malaking kasinungalingan, panloloko sa bawat isa sa atin. Kasi di ba, alalahanin po ninyo yung kauna-una ninyong kasalanang nagawa. Ano ba, natatandaan niyo pa ba yun? Yung pinakaunang kasalanang nagawa ninyo. Siguro, hindi mahirap nang maalala yon. Pero sa bawat kasalanan na nagagawa natin, feeling natin na kapag ginawa natin ito, mas magiging mature tayo, adventurous tayo. Karamihan naman ay gumagawa nito. Wala naman siguro masama kung subukan ko ito. First time lang naman. So, paano parati yung kasinungalingan? At bakit kasinungalingan? Yung pangalawa, sabi sa ating unang pagbasa na naging napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga. Pero sa paningin ng babae, napakaganda at napakasarap ng bunga. Siguro nga. Pero yun niya ang kasalanan. Bakit ito kasi nunghalingan sapagkat ang bawat kasalanan ay pinalalabas ng demonyo na maganda. Kaya nga nakatutokso, di ba? Dahil maganda, kaakit-akit sa paningin. Sa madaling salita, hindi ka matutokso sa pangit. Yun lang yun. Kayo ba matutokso sa pangit? Matutokso ba kayo sa pangit? Tingnan mo yung katabi mo. Kung matutokso ka dyan, maganda yan. Kung hindi, pangit yan. Pero yun yung katotohanan ng kasalanan. Ang bawat kasalanan, nagmimistulang maganda sa ating paningin. Kaaya-aya, kaakit-akit, kahali-halina. Kaya nga naakit tayo na gawin ito. Dahil nga nagmimistulang maganda ito sa ating paningin. So after noon, nagkasala tayo, nakagawa natin yung kasalanan. Anong ginawa ng babae? Binigay yung kanyang asawa. Binigay yung kanyang asawa. Kaya din ang kasalanan. Sabihin natin, sin is always personal. Ibig sabihin tayong gumagawa. Pero naapektuhan ito ang ugnayan natin sa paligid. Nandyan yung, kung ang pinagkasalanan natin, asawa ninyo, o kaya anak ninyo, magulang natin, ano nangyayari? Apektado yung relationship. Sa asawa mo, minsan nahiya ka, sa magulang mo, medyo lumalayo ka. Kasi nga nahihiya ka. It affects the person's
around us. Yung relationship sa paligid natin. At yung panghuli, ang sabi doon, dahil nga nabuksan ang kanilang mga mata, nakita nilang sila ay hubad at nagdamit. Nung hapon, nadinig nila naglalakad ng Diyos, kaya nagtago sila. Yun, ang sa pinakapangit na nangyayari sa atin. Lumalayo tayo sa Diyos. Nagtatago tayo sa Diyos. Ang bawat kasalanan, dinudulot nito. Pagkasira, hindi lang ugnayan ng ating kapwa, kundi higit sa lahat, ugnayan natin sa Diyos. Lumalayo tayo sa Diyos, tinatalikuran natin ang Diyos. Ngayon, paano maayos ito kung tayo lumalayo sa Diyos? Ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan. Ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan. Kasi nga kung tayo lumalayo, ipagkakalob sa atin ng Diyos ang biyaya na makita yung kapangitan ng kasalanan at yung pangailangan natin ng kapatawaran. Sa ating pong ebanghelyo, isa na namang may sakit ang ipinamanhik ng mga tao, isang bingi at utal. Siyempre, pag bingi ka, wala ka napapakinggan, at dahil wala ka napapakinggan, hindi ka talaga makapagsasalita, pautal-utal. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nilayo muna siya at sinabi, Ephata, ibig sabihin mabuksan. Nang ang Diyos ay magkatabang tao, hinanap niya kaagad ang mga makasalanan. Yun ang kanyang misyon. Hanapin nawawalang sabay ng Israel, hanapin ang nawawalang bawat isa sa atin. At ang si Jesus ang naging tulay natin, patungo sa Ama, patungo sa kapatawaran. Sigurong sa atin na lamang, mga kapatid, katulad ng sinabi ni Jesus sa bingi at utal, Ephata, mabuksan. Mabuksan nawa ang ating kaisipan at puso natin. Una, sa kapangitan ng kasalanan. At ano binubunga ng pagkakasala. Hindi lang tayo naapektuhan, maging mga tao sa ating paligid. Mabuksan nawa ang ating kaisipan at puso tungkol dito. At yun din, mabuksan din nawa ang ating puso at isipan na tanging ang Diyos at tanging ang Diyos ang maaaring makatulong sa atin upang yung nasirang ugnayan ay mabuo sa pamamagitan ng kapatawaran na handa niyang igawad, ibigay sa bawat isa sa atin. Amen. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangailangan ng bingi. May pananalig tayo manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangailangan. Ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kaolooban sa kabutihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami.
Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kay mga kapatid o pangampaghain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Escolastica ay maging bago nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesus upang ipamalas silang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ang iyong anak na minamahal. Ang kabanalang iyong taglay ay at hangad mong aming makamtan. Itong pinanggalingan namin ngayong nililingod. Dito mo rin naisa kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at irabin itong kalis ng aking dugo, ng bago't pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Escolastica at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. So muli po pagkatapos ng ating misa, gaganapin natin ang panalangin at pagpapahid ng langis sa mga may karamdaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na mabuksan ang ating mata at puso sa habag at pagkapatawad ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. So, yung mga magpapahid po ng langis, pipila po tayo mamaya pagkatapos po ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Panalangin para sa mga may karamdaman. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y na yung anak ang aming karamdaman upang maipakita mo ang katitingan ng pagtitiis sa kahirapan. Dingin mo ang aming mga dalangin para sa mga may karamdamang pinagtitiisan, upang sa paggabata ng pagkapakasakit at kahirapan, kanilang madama sila pala'y kabilang sa mapalad na hinirang at matantong sila'y katambal ni Kristo sa pagkapakasakit para sa sangkatauhan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mahal na Birhen ng Lourdes, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.